Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi Kailangan performance level tayo, ha? Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Miyerkules sa abot kamay na pangarap. Grabe nga itong plano ni Moira at itong si Zoe at Balhadja dahil balak pala nilang ipatubos itong matanda na si Don Pepe at kapalit ay 100,000,000. Yun naman ang sinabi ni Balhadja at nagbibigay pa ito ng chat sa kanila ni Giselle na kung hindi daw nila ipapadala itong pera na para kay Don Pepe ay may mas mahihirapan ngayon sila Giselle at RJ na hanapin itong si Don Pepe at baka tuluyan na nga itong paslaki ni Dax kung sakaling hindi ibigay ang kanilang gusto. At kahit labag man sa kalooban dito ni Ubeng ang gagawin nila dahil sa pera, ay gagawin na nga daw niya lahat upang nang sa ganon ay mailigtas ni Annalyn at ni Giselle itong ang kanyang lolo. At dito nagulat itong si RJ at itong si Giselle nang makita itong text message na nakalagay doon. Nasasagipin lang nila itong si Lolo Pepe kapag may kapalit na halaga. Samantala, dito naman sa stage, ay dito naman napansin dito ni Dr. Carlos Benitez itong si Annalyn na hindi pa rin tinitigilan itong si Zoe sa kabibintang dahil malakas pa rin talaga ang kutob dito ni Annalyn na may traidor nga sa ginagawa nila ngayon sa paghahanap ngayon ni Don Pepe. At ito na nga si Moira ang traidor sa kanila dahil pakitang tao nga lang ito sa kanila. At sinabi ni Moira dito kay Zoe na kailangan i-level up nila ang kanilang pagdadrama nang sa ganoon ay hindi daw sila mapansin dito ni RJ at ni Giselle na nagsisinungaling nga ang mga ito tungkol dito kay Don Pepe. At dito naman na sinabi ni Balhadja kay Don Pepe na maghanda-handa ng araw dahil ito na ang kanyang katapusan kapag nakuha na nga daw nila itong pera na nakapatong daw umano dito sa mga ulo na mga kaibigan dito ni Annalyn. At isa na nga dito itong si Don Pepe na kinakailangan na nila maututan dahil sa laki ng pera nito, tiyak ay makakapaldo-paldo na nga ang mga ito. At dito na rin na tila kinakabahan naman itong si Robelin na nanganak nito sa kanyang anak dahil sa hindi inaasahan nga na posibleng mangyari. At sana wag naman mangyari sa atin iyon dahil napakahirap po talagang manganak. Nasa hukay ang isang paa at nasa mundo naman ang isa. Kaya mahirap talaga na magiging ina. Samantala, binalikan naman ni Harry itong si Lynette dahil sa note na nakuha niya dito sa bulsa. Kung si Lynette ba daw ang nagsulat nito dahil kanina pang araw sumasakit itong kanyang tiyan. But hindi naman sumasagot itong si Melchior at itong ang kanyang kainuman kung sila nga ba ang nagdidikit doon sa bowl na yun dahil tinanggal na nga nila ngayon iyon. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at pagkabangan kung ano magiging kahinatnan sa paghanap nila dito kay Don Pepe dahil balak na nga nila itong tubusin ngayon sa halagang 100,000,000 dahil alam ni Balhadja na kung gaano daw kayaman itong matanda sa Cebu at pati na dito sa Apex Hospital. At lalo na ngayon na nakuha na nga nila ni Moira itong ang panig dito ni RJ at itong si Giselle na paniwala nila na kidnapping nga daw ang nangyari dito kay Don Pepe at kinakailangan nga nilang tubusin ito. Kaya yan po ang ating pagkatutukan at pagkabangan maya-maya ng kunti dito lamang yan sa Awit Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!